Ang dami ko na naman nga hong house update sa inyo. Pero bago yon, samahan nyo muna kaming tumingin ng mga pintuan at mga tiles na gagamitin sa aming pinapagawang bahay. Maaga nga kaming umalis sa bahay para puntahan yung kausap ni Willie. Dahil meron nga daw ho siyang nakita sa Facebook na murang pagawaan ng mga pintuan. At dumaan nga lang muna kami saglit dito sa Inco para sana bumili ng isa pang barena. At sakto nga na meron din palang mga bilihan ng mga tiles dito. Kaya sabi ko pagkatapos niyang bumili ng barena titingin na din ako ng mga tiles. Isang 1,100 watts at isang portable ng battery ng barena din yung kailangan niya. Ang kaso biglang nagbago yung isip at sa online na nga lang daw siya bibili. Kaya sabi ko tumingin muna nga kami ng tiles para hindi na kami mahirapan pumili. Ito nga hong tatlo yung pinagpipilian ko. At medyo napusuan ko tong gray naman na may pagka-marble style. Sa totoo lang medyo naguguluhan din ako ngayon. Dahil gusto ko din sana ng glossy kaya lang prone nga daw sa gasgas. Yung matte naman may pagka-luxury tignan. Abay napaka-arte talaga. May nakita nga rin ho kami dito na SPC. At ito nga ho kasi yung ilalagay namin sa second floor. Halos tumagal nga rin kami ng isang oras dito nang kakatingin lang. Medyo nabitin pa nga kami sa oras dahil pupunta nga kami doon sa pagawaan ng pintuan. At ang akala ko nga malapit lang yung pupuntahan namin. Abay parang nag-road trip din kami. Abay sa ngalan ng pagtitipid kahit saan lupalop pa yan pupuntahan namin. Marami na nga ho kaming tinanungan na pagawaan ng pinto. Ang kaso mas mura daw ho talaga dito. Kaya dinayo na din talaga namin. At bumungad nga ho kaagad sa amin itong nara na napakalaki. Abay kung marami rin kaming pera ito din ipapalagay ko sa main door. At ito naman tinuturo ko yung para sa mga kwarto. Pero wala na yung kulay white. Ang kaso sawi nga kami nung araw na to. Dahil di nga nakausap ni Willie yung kachat niya. Kaya babalik na nga lang ho kami ulit dito bukas. Bay parang nag-date lang din kami. Pagdating nga namin ganito na yung itsura sa labas ng aming pinapagawang bahay. Sa totoo lang pag nakikita ko to, gumagaan yung puso ko at nawawala lahat ng iniisip ko. At kahit mahal magpagawa ng bahay pero worth it naman lahat ng gastos. Minsan nga ho para akong baliw dyan sa labas. Dahil nagtatatalon ako mismo dyan sa gitna ng kalsada. At laking-laki nga din ho kasi ako dito sa pinapagawa naming bahay. Tinatawanan na nga lang din ako ni Willie dyan minsan. Dahil yung mga ganito na nga ho kasi yung nagpapakilig sa akin. Hayaan mo at sa susunod ako naman ang tatawa sa'yo. Ito nga hagdan namin natanggalan na nila ng mga pamorma. At orderan na nga lang din ho namin niyan ng wood plank. At dito naman ho tinatapalan ng pamangkin ng aming electrician yung mga butas na sininsilan nila. Dahil tuloy-tuloy pa nga din ho yung paglilinya nila dito. Habang yung mga workers namin busy pang gumawa sa second floor. At dito nga sa balcony naasintadahan na rin nila. Dahil doon nga din ipapatong yung biga na para sa bubong. Pati nga yung hagdan namin papunta sa attic ginagawa na nga rin nila ng mga pamorma. Isasabay na nga din ho kasi to sa buhos ng mga roof beam. Marami-rami na nga din ho kahit paano yung nalalagyan na nila ng mga pamorma. At mga ilang araw na nga lang yung aantayin natin magbubuhos na sila. Katapos nga nun magsisimula na nga din daw ho silang magpalitada. Abay sobrang excited na ako mapalitadahan tong bahay. Dito nga tumayo ako sa gilid para makita nyo na hindi naman mababa yung ceiling namin dito sa second floor. At wala naman nung titira ditong 7-footer. Di lang po talaga kami nagpa-high ceiling. Dahil may sinusunod din ho kami na height limit dito sa subdivision namin. At yung attic nga din ho kasi namin kumain din ng space. Dahil ayaw naman namin gumapang kapag nagko-computer. Abay para naman kami si Sadako nun pagka mababa yung ceiling namin sa attic. At eto nga hong kwarto na to yung katabi ng master's bedroom. Sabi ko nga kay Wilson eto nga yung magiging kwarto niya. Napakaswerte nga ako nila dahil kahit bata pa lang sila may kanya-kanya na silang kwarto. Abay mga kinikilig din, akala mo naman maglilinis. At isa din naman si Willie sa nag-push niyan para magkaroon sila ng tig-iisang kwarto. Kaya nga din ho kami nagkaroon ng biga na mahaba sa harap ng bahay para mapagkasya din talaga yung 4 na kwarto dito sa second floor. At lumalaki na din naman na sila para matuto na din sila sa mga gamit nila. Dito naman sa may hagdan pinalagyan namin ng hollow blocks para magkaroon ng hallway sa may CR. At para hindi na kami maglagay pa ng handle dito sa may kabilang gilid. Dito naman sa may dining area isa nga ito sa nagpapakilig sa akin. Malawak at maaliwalas nga kasi dito. At sunod na sunod talaga yung mga gusto ko. Paglabas ko nga nakita ko na nagkakabit na pala sila ng mga steel deck. At sakto na nga daw ho iyan, sabi ni Foreman. Nagpasobra nga ho talaga ng order si engineer para nga daw yan din ang gagamitin sa attic. At ang galing nga nila mag-compute na mga ganyan dahil saktong-sakto lang din yung na-order namin. Kauwi nga ng mga workers namin umakyat na kami ulit dito sa second floor. Hindi nga ho kasi ako makapag-video dito habang gumagawa sila dahil nakakaabala nga ho kaming dalawa ni Willie. At imbis nga ho kasi dire-diretso yung gawa nila, nakaharang nga ho kaming dalawa. At pagka may mga clips na mga gumagawa saglit na saglit lang yun. At bumababa na nga din ho ako kaagad. Hindi ko nga lang din ho kasi matiis na hindi tingnan to. At baka nga ho kasi hindi ako makatulog. Kamukha na itong attic na papuntang langit. Attic pala. Naiporma na pala nila. At inaabangan ko nga din tong magawa dahil aakyat nga kakuha ko dyan sa attic. Dahil magpapabideo nga ako ng paikot. Abay pang TikTok ba? Malapit na nga hong matapos itong bahay namin. At alam nyo ba na wala na kaming ibang bukang bibig, kundi bahala
wala na. Bahala na maubos. Kidding aside, kung ikukumpara naman to sa lahat ng stress, eto yung stress na pinakagusto ko. At sabi nga nila, kung di mo susubukan, paano mo mararanasan? At kung makakapagpagawa pa man kami sa susunod, at least alam na namin na yung 200k na bahay, sa panaginip lang. Sa tingin ko, isa ako sa mga na-scam ng ganun. Kaya pagka may mga binibili kami, pati resibo, ina-upload ko. Para yung mga susunod na magpapagawa ng bahay, merong batayan kung magkano na ba materialis ngayon. At na-vlog ko naman lahat yan simula sa simula. At ikaw na nga lang yung bahala kung imamarathon mo yung mga video ko. At hanggang dito nga ho muna ulit yung update ko sa inyo ngayong araw. Kaya naman, wag mo akong kakalimutang i-follow. Bukas na lang ulit.